Magtatayo ang pamahalaan ng Detour Bridge sa Alcala, Cagayan matapos bumagsak ang Pigatan Bridge. Nagpabalik si Bernard Ferrer. Puspusan ang mga hakbang ng Department of Public Works and Highways o DPWH matapos ang pagguhon ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, agad niyang ipinag-utos ang pagtatayo ng isang detour bridge bilang tugon sa insidente. Layunin itong maibsan ang epekto sa mga motorista at ang pagbiyahe ng agricultural products tulad ng palay at mais. Para sa mga truck ngayon, dagdag 80 kilometros ang dagdag. So you can just imagine yung epekto nun sa cost ng logistics nitong mga essential goods na ito, lalo na yung pagkain. Ang laking bagay nun. Dagdag, mahigit 2 oras siguro ang biyahe doon. Tinatayang aabot ng 2 buwan ang pagtatayo ng Detour Bridge. Dahil dito, isa sa mga alternatibong solusyon na tinitingnan ng DPWH ang paggamit ng barge para maidaan ang mga produkto mula Port Irene. Kakausapin na ni Gov, kakausapin na rin natin. Tinawagan ko na si Secretary Banoy Lopez ng DOTR para magkakaroon tayo ng mga barges na magdadala mula Port Irene papuntang Central Luzon, papuntang Metro Manila. Para hindi na kailangan mag-truck. Kasi kailangan natin ngayon, lalo na harvest season. Pinatatayuan na rin ng Detour Bridge ang 4 na critical bridges sa Cagayan, ang Buton, Gava, Baybayog at Magapit Bridges. Nabatid ng Pigatan Bridge ay tinayo pa noong 1980 at may mahigit 45 taon na. Ang unang retrofit nito ay naisagawa lamang noong 2016. Lunes ng hapon ang tuluyang bumigay ang tulay matapos subukang tawirin ng ilang truck na higit sa kapasidad nitong 18 tons. Matindi ang naging epekto sa biyahe at komersyo lalo na sa mga magsasaka sa riyon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.